Game 4 na mamaya at dito natin makikita kung itong San Miguel Beer ay makababawi mula doon sa pagkatalo nila noong Game 3 at kung makakakuha sila ng 3-1 na lamang o maitatabla ng Magnolia ang serye sa 2-all. Ang unang kailangan resolbahin ng San Miguel Beer ay yung ginawang adjustment na itong Magnolia sa depensa kung saan nilagay nila itong si Tyler Bay dito kay Benny Boatwright at na-neutralize itong si Boatwright noong Game 3. Sa panig ng SMB, kinakailangan din na mag-step up yung iba nilang guards dahil ang sama ng shooting nila. Ang good news sa SMB, babalik na itong si Jericho Cruz pagkatapos ng suspension niya nung Game 3 dahil nakalimang technical fouls na this conference. Yun nga lang, ito si Terence Romeo mukhang hindi pa rin maglalaro dahil meron daw itong tendonitis. Kung inyong matatandaan, itong si Romeo ay nagkaroon noon ng sprained ankle. Naglaro ng ilang minuto noong Game 1. Pero ever since noon, hindi na nakapaglaro dahil lumala yung injury. Dahil dito, maraming nag-speculate na baka puno na ang management ng San Miguel Beer dito kay Terence Romeo dahil palagi na lang injured tuwing kailangan na hindi magamit. Walang kaduda-duda na itong si Romeo kapag malusog ay ang laki nang naitulong sa San Miguel Beer. Nakita naman natin kung paano ito umiscore. Yun nga lang ang problema, palagi itong merong injury at parang si Paul Lee kapag kinakailangan hindi magamit. Kaya sa ngayon, dito natin titignan kung ano ang gagawin ng San Miguel Beer dito kay Terence Romeo sa mga darating pang conference. Siguro kung makarecover si Romeo, baka manatili pa siya dito sa SMB. Pero kung pagpatuloy yung mga ganitong klaseng injury, baka ito ay matrade na habang meron pang value. Pero syempre hindi yan gagawin ng San Miguel Beer ngayon dahil nakafocus sila dito sa Game 4. Abangan natin kung ano adjustment. And of course, itong Magnolia, sigurado gagawa rin yan ng counter adjustments. Kaya magiging maganda yung laban mamaya dito. Totoo nga kaya na itong Barangay Ginebra ay gusto nang bawiin itong si Javi Gomez de Leaño mula sa Terra Firma Jeep, kapalit ni Jeremiah Gray. Kung inyong natatandaan, itong si Jeremiah Gray ay dinraft ng Terra Firma. Pero tinrade din nila sa Barangay Ginebra kapalit nitong si Javi Gomez de Leaño at si Brian Enriquez. Ngayon, itong si De Leaño, ang ganda ng nilalaro dito sa Terra Firma at kinukonsider siya na isa na sa mga top scorers dito sa PBA, lalo na sa 3. Samantala ito namang si Jeremiah Gray ay 3 beses na itong na-ACL. Kapag naglalaro sa Ginebra, nagpapakita naman ng gilas pero yun nga lang, palaging injured. So iniisip ng iba ngayon, hindi kaya nagkamali ang Ginebra dito sa pag-trade kay De Leaño at dapat siya na lang ang nanatili dito. Kung inyong matatandaan, sinabi noon ng Terra Firma kaya nila tinrade itong si Jeremiah Gray dahil nga laging may injury. Well, mukhang lumalabas na ganyan nga ang sitwasyon ngayon na palaging may injury itong si Jeremiah Gray. So tignan na lang natin kung ititrade nga siya ng Barangay Ginebra. Kasi sa ngayon, of course, totoo bata pa si Gray at pwede pang mag-recover. Pero kailangan din natin konsidera na itong si De Leaño ang ganda ng promise niyan bilang isang scorer. At mukhang yan ang kinakailangan ngayon ng Barangay Ginebra. Yung isang player na makatutulong talaga sa kanila para umiscore. Kaya huwag na tayong magulat kung ito nga si De Leaño, bigla na lamang mapunta dito sa Barangay Ginebra. Of course, hindi naman necessarily na dapat si Jeremiah Gray ang kapalit. Pero kung ito si Jeremiah Gray ay hindi makarecover fully, hindi kaya naman magkaroon na naman ng injury, huwag na tayong magtaka kung iyan ay matitrade din. Kung inyong matatandaan, ang ginawa ng Ginebra dito kay Art de la Cruz, tinrade na rin nila dahil mayat maya ay nakaka-injury kahit isang very talented na player. So, wag naman sana ganyan ang mangyari dito kay Jeremiah Gray. Itong TNT Tropang Giga, syempre magkakaroon ng maraming pagbabago dyan. Alam natin, unang-una yung coach nila ngayon, si Jot Reyes na. Pangalawa, mukhang nag-move on na itong TNT dito kay Mikey Williams. Sinabi na ni Coach Jot Reyes, naghahanap na sila ng kapalit. Ang isa pang question mark dyan ngayon ay itong si Poy Eram. Kung siya ay magtatagal pa dito. Dahil nga, alam natin meron itong injury at matagal pa bago makakabalik. At kung makabalik man, baka hindi na siya bilang isang miyembro ng katropa. At pwede nitong marami pwedeng lipatan si Poy Eram. Actually, kung titignan natin, hindi lang dito sa NLEX, Meralco, Blackwater. Pwede rin siyang ilipat sa SMC o di kaya sa Converge, Phoenix o Rain or Shine. Lahat ng team sa tingin ko magkaka-interest dito kay Eram kahit meron itong knee injury. Dahil of course, unang-una big man ito. Lahat ng team siya na gusto. Pangalawa, meron itong tira sa labas. Actually, yung style ng laro ni Poy Eram,
bagay dito sa rain or shine dahil alam natin ang mga big men yan ang gusto ni Coach Cheng Yao. Pero meron na siyang Keith Datu at Luis Villegas at Bob Belga. So baka hindi na nila kailangan itong si Eram. Kung pag-uusapan naman natin ng SMC, actually bagay si Eram dito sa San Miguel Beer dahil ang gusto ng San Miguel Beer yung big man na may tira sa labas. Yan ang wala kay Vic Manuel at Rodney Brondial. Pero of course, hindi basta-basta ititrade ng TNT si Eram dito sa SMB dahil karibal nila yan. Unless mahusay din yung makukuhang kapalit. Samantala naman, itong Hinebra, pwede rin dyan si Eram o di kaya sa Converge, pwede rin. So, ibig sabihin, kung ang TNT ay interesadong i-trade itong si Eram, marami itong pwedeng puntahan. Ang tanong na lamang ay kung aling team. At syempre, ang tinitignan din dito ng TNT ay kung sino ang magiging kapalit niyan. Hindi naman siguro problema yan dahil of course nandiyan si Brandon Canuelas Roser. Pero kailangan din nating isipin na itong TNT, marami pang pinaplano yan so hindi nila mamadaliin ang trade kay Eram. Asahan natin na magbibehave na properly itong si Calvin Abueva dito sa finals at pati na sa remaining seasons nitong PBA. Dahil sinabi na ni Commissioner Willie Marcial na kapag umulit pa itong si Abueva ay magkakaroon na ito ng lifetime ban. Maliwanag ang sinabi ni Commissioner, mabuti na lang ito si Abueva, multa lang at warning ang nakuha dito sa latest na nangyari sa kanila ni Motaw Tua, yung misis nito. At syempre yung ginawa niya dito kay George Gallant ng San Miguel Beer. So sa ngayon, ito si Calvin Abueva sabihin natin nakaligtas. Pero kung umulit daw ito si Calvin, ay siguradong lifetime ban na ang ibibigay ng PBA sa kanya. Ito ang sinabi ni Marcial sa mga interview doon sa mga nagtatanong kung sapat ba yung naging penalty dito kay Calvin Abueva. Sa ngayon yan ang masasabi natin at sinabi na rin ni Commissioner Marcial, mukhang pinagbigyan nila si Abueva dahil nagpakita naman to ng remorse doon sa ginawa niya kay George Gallant. At nagkaayos naman ito si Gallant dito kay Calvin Abueva, nakita natin yan doon sa TV. Sa ngayon, pwede rin natin sabihin na ito si Calvin Abueva, baka nadala lang ng emosyon niya, pero hindi na yan pwedeng excuse doon sa mga susunod pang pagkakataon. Kinakailangan nito si Calvin Abueva, kahit dumating man yung punto na maging emosyon na sa laro, kinakailangan i-focus niya yung energy niya dito sa pagtulong sa Magnolia at hindi dito sa mga off-court distractions. Dahil kapag yan ay nangyari, magkakaproblema sila talaga. At baka mangyari dito kay Abueva, ma-terminate yung contract kamukha ni Mac Talio. So sa ngayon, asahan natin na magbibehave na ito si Calvin Abueva para dito sa Magnolia Chicken Templados. At nakafocus na attention niya dito sa pagtulong sa kanila dahil kahit nanalo sila sa Game 3, kailangan manalo pa rin sila sa Game 4. Dahil kung 3-1 ang maging lamang na San Miguel Beer, medyo mahirap na talaga sila makabawi dito sa serye. So abangan natin ang magiging laro ni Calvin mamaya. Shout out kay Houston, John Iliagas, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Joseph Pineda, Donel Santiago, kay Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pinabati din natin si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Eduardo, kay OG, Len, Gio at Gia Santillana. Pinabati din natin si Jason Mendoza, Kagawad Katsakino Dukusin, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alwon, pati na ang iba pa nating taga-subaybay.